Pinapunta ka namin dito para kausapin ka at para itigil mo na yung trabahong yan. Hindi naman para sa amin to eh. Para sa'yo din to. Bakit, Nad? Nasabi mo ba yan sa akin dahil naiingit ka? Dahil marami na kang pera? At ikaw, Nad, wala ka ng pera. Kaya pinapakailaman mo ako. Kanya-kanya tayo ng diskarte para kumita ng pera. Kaya huwag nyo akong pakailaman. Isko, hindi ganun yun. Hindi ganun yung ibig ko sabihin sa'yo. Sinasabi namin sa'yo to dahil ayaw namin na mangyari sa'yo yung katulad ng nangyari kay Kevin. Ayaw namin na mapasama ka. Tsaka teka nga, yung perang yan, maati mo ba nagastusin yan sa pamilya mo? Kahit na alam mo, nagaling yan sa panloloko mo sa ibang tao? Nad, kung saan mang galing tong pera na to, wala na kayong pakialam. Basta ang importante sa akin, mapakain ko yung pamilya ko. At ito tatandaan nyo, hindi mangyayari sa akin yung mga nangyari kay Kevin. Hindi ako makukulong. Isko, mag-isip ka! Hindi makakabuti sa'yo yan! Nad, sa tingin mo, minasama kaya ni Isko yung mga sinasabi natin sa kanya? Kasi halos ilang araw na siyang hindi pumupunta dito, tumatambay. Siguro, Sep, gano'n na nga. Mukhang minasama nga ni Isko. Pero, Sep, wala namang masama sa sinabi ko, di ba? Kasi lahat naman ng sinabi ko, para sa kanya, hindi naman para sa atin. Kaya nga, Nad eh. Pero nasa sa kanya na yun. Kung may kinig siya o hindi. Basta tayo, ginampanan natin yung pagiging kaibigan natin sa kanya. Naawa lang talaga ako kay Isko. Mahirap na. Baka may mangyaring masama sa kanya. Ay siya nga pala, Sep. Papansin mo ba si Nico? Di ba, siya yung madalas noon kasama ni Isko. Baka may balita sa kanya. Uy, mga tol. Nico, anong balita? Nakita na ba kayo ni Isko? Oo, Nad. Madalas ko lagi nakikita si Isko. Doon kasi lagi dumadaan yung sa harapan ng bahay namin. Bis na bis pa nga eh. Kaso pag tinatawag ko, hindi ako pinapansin. Ganun ba, Nico? Yan mo na. Hindi naman tayo nagkulang ng paalala sa kanya eh. Siguro totoo nga yung kasabihan, mga pre, no? Makayang baguhin ng pera ang ugali ng tao. Kasi, minsan na rin nangyari sa akin yan. At napag-isip-isip ko, yung mga pagkakamali ko, natawan rin ako ng dahil sa inyo. Kaya sana mga tol, ganun din si Isko. Tama ka, Nad. Sana magbago na si Isko. Sana lang talaga, tol. Ayos. Ang laki na ng kinita ko ngayon. Pati ang laki na din ng ipon ko. Matutuwa na ito si nanay. O babayaran ko na din yung mga utang niya. Nay? Nay? Mano ba? Oh, anak, ba't ang aga mo yata umuwi? Nay, aalis daw po kasi yung bisor namin. Maaga na po kami pinag-out. Nay, tignan mo na yun. Ang laki po ng kinita ko ngayong araw. Tsaka Nay, mababayaran mo na yung mga utang mo. Tsaka bayarin dito sa bahay. Nay, pinapangako po sa inyo. Gagawin ko po lahat para maging maayos lang yung buhay natin. Isko, siguro naman napalaki kita ng maayos. Magsabi ka sa akin ng totoo. Saan galing yung pera mo? At ano ba talaga ang trabaho mo? Ano ba yan, Nay? Anong klaseng tanong yan? Di na importante kung anong trabaho ko. Ang mahalaga, kumikita na ako ng malaki at nabibigay ko yung mga gusto nyo. Di ba kayo maseron? Kung hindi mo kaya sagutin ang tinatanong ko sa'yo, hindi ko matatanggap yung pera mo. Isko, malakas ang kutob ko na hindi galing sa legal yung pera mo. Kasi kahit isang taon ka magpakapagod sa trabaho, hindi ka kikita ng ganyang kalaki. Nay, ano ba kayo? Pera na to. Ayaw nyo pa? Ginagawa ko to para sa inyo, hindi para sa akin. Oo, alam ko, malaking pera nga yan. Pero pasensya ka na, hindi ko talaga matatanggap yan. Dahil di ko naman alam kung saan galing yung pera mo, diyan ka muna, gusto ko muna magpahinga. Nay! Nay! O Isko, buti nakita kita. Uy, Prince, ikaw pala. Bakit? Eh Isko, inutusan kasi ako ni mami. Pinapasingil na kasi yung bayad sa upa ng bahay. 2 buwan na daw kasi hindi nakakapagbayad eh. Ah, ganun ba, Prince? Hindi naman kasi nabanggit sa akin ni nanay eh. Pero ako na magbabayad. Magkano ba yun? Eh 6K daw tol, sabi sa akin ni mama. Ah, 6K ba, Prince? Wait lang. O Isko, dami mong pera. Ano bang trabaho mo? Di na importante kung anong trabaho ko, Prince. Ang importante, nakabayad na ako sa upa namin. O, ito yung bayad, oh. Pasensya ka na Isko ah.
Mabuti lang nakita kita. Hindi na pupunta sa inyo. Tsaka salamat nga pala dito ah. Siya nga pala, Prince. Huwag mo na lang banggitin kay nanay na ako nagbayad ng upa. Basta kapag maniningil na kayo, ako na lang hanapin mo. Ganun ba, Isko? Sige, walang problema. Sige, Prince, dito na ako ah. Di man matanggap ni nanay yung mga perang binibigay ko sa kanya. Sana itong ulam na binili ko para sa kanya, kainin niya naman. Sakto, tanghalian na. Sigurado ko gutom na yan. Nay! 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 Nay, kain na po! Bumili po ako ng ulam para sa inyo. Nay? Ay, tulog. Di bali na. Sigurado naman ako, pag nakita niya itong resipatang binili ko para sa kanya, kakainin niya to. Favorite niya to eh. Anong oras na kaya? Aba, tanghalian na pala. Kaya pala nagugutom na ako eh. Makakain na nga. Ano to? Mas okay na to. Nay! 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 Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Hindi na buwasan. Ano bang dapat kong gawin? Dati, akala ko, pag marami na akong pera, at kapag nabigay ko ng mga pangangailangan ng magulang ko, magiging okay na ang lahat dahil nakatulong na ako sa kanila. Pero bakit di ganun yung nangyari? Mula nung pinasok ko tong trabahong to, nagalit na mga kaibigan ko sa akin. Pati nanay ko, sumama ng loob sa akin. Mukhang tama nga mga kaibigan ko. Napag-isip-isip ko na mali pala to. Ayoko na. Titigil na ako sa ganitong trabaho. Hanggat di pa huli ang lahat. Nagsisisi na ako. Ayoko nang kumita ng dahil sa panloloko ko ng tao. Siguro nga, kailangan ko nang itama lahat ng pagkakamali ko.